Magandang umaga po sa lahat. Pakibati ang katabi ng good morning. Ngayong linggo po ay pinagdiriwang natin ang exaltation of the Holy Cross. No? At hindi ito basta isang ordinaryong paggunita. No? At hindi rin ito isang ordinaryong paggunita lang sa isang kasangkapan ng pagpaparusa noong panahon ng mga Romano. Para sa atin mga kapatid, ang krus, no, ay simbolo ng ating pananampalataya. Ang krus ay simbolo ng pag-ibig ng Diyos. At ang krus ay simbolo ng ating pag-asa. Kaya nga may tatlong bagay na dapat tayong pagnilayan sa paggunita natin sa krus na banal ng ating Panginoong Hesukristo. Una, the reality of discipleship, no? Ano ba yung realidad sa pagsunod sa Diyos? Na may hirap, no? May hirap. Sa unang pagbasa mula sa aklat ng mga bilang, narinig natin ang mga Israelita na nagrereklamo laban sa Diyos at kay Moises dahil sa hirap ng kanilang paglalakbay. Sapagkat sa paglalakbay po nila, nakaranas sila ng gutom, nakaranas sila ng uhaw, nakaranas sila ng pagod. At dumating pa ang makamandag na ahas na sinabi na kumitil na pumatay ng maraming tao. Para bang sinasabi sa atin ngayon, mga kapatid, ang pagsunod natin sa ating Panginoon Diyos, ang pagiging alagad ng Diyos, ay hindi laging madali. Ang pagsunod sa Diyos, ang pagiging alagad ng Diyos, ay hindi laging madali. Not always smooth sailing, no? Hindi laging madali. Kaya nga, sinasabi na ang pagsunod ay mayroong kasamang hirap, kasamang sakripisyo, at minsan ay tila hindi natin maintindihan kung bakit kailangan natin dumaan sa mga pagsubok, sa mga trials na ganito. Ganon din ang pagsunod kay Hesukristo. May mga problema, may mga sakit, may mga pagsubok, pagkukulang, at minsan, pati mga taong nakakasakit sa atin. But always remember this. Discipleship is not comfort. It is commitment. Discipleship is not comfort. It is commitment. Kaya nga sa panahon tayo ay nahihirapan, sa panahon tayo ay maraming dinadalang problema, sa panahon nagbibitbit at nagdadala tayo ng mga mabibigat sa krus sa ating buhay. Ito ay paraan upang tayo ay mas mapalalim natin ang ating ugnayan, ang ating relasyon sa Panginoon Diyos. Hindi upang pahirapan tayo, kundi upang mas makita natin na may Diyos na laging naririyan upang samahan tayo sa mga paghihirap na pinagdaraanan natin. The reality of discipleship. Kasama dito ang hirap at sakit. Ang ikalawa, pero ang krus ay paalala na may Diyos, no? Na laging o na naging tao, may Diyos si Hesukristo na dumanas din ng hirap, no? Even Christ, even God, the Son, Jesus Christ, experienced cross, experienced passion, death. Kaya nga sa Ebanghelyo nating napakinggan, ayon kay San Juan, ay pinapaalalahanan po tayo sinasabi dito kung paanong itinaas ni Moises ang ahas sa ilang, gayon din itinataas ang anak ng tao upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid,
Ang Diyos na nagkatawang tao sa katauhan ni Jesus ay hindi lumayo sa paghihirap natin. Naging isa po siya sa atin. Nakiisa siya sa paghihirap natin. Dumanas din po siya ng gutom, pagod, pagtanggi, takot at lalong hirap sa krus. Kaya ang ating pananampalataya ay hindi lamang isang Diyos na nasa malayo, Diyos na nasa taas, kundi isang Diyos na nakibahagi sa ating paghihirap. Diyos na kasama natin sa mga problemang pinagdaraanan natin ngayon. Alam ng Diyos ang lahat ng pangangailangan natin sapagkat siya mismo ay dumaan sa proseso ng hirap, ng krus sa buhay. The cross is not just a reminder of pain. It is the proof of God's love. The cross is not only a reminder of pain, it is the proof of God's love. At ang ikatlo ay manatiling tapat sa Diyos, remain faithful to God. Sa sulat po ni San Pablo sa mga taga-Filipos, sinabi niya, si Kristo Jesus bagamat siya ay Diyos, hindi niya ipinagpalitang manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus siya ay nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan at sa kamatayan sa krus. Dahil po sa katapatan ng ating Panginoong Hesukristo, siya'y pinarangalan ng Diyos. At doon tayo kumukuha ng lakas sa ating buhay. Kung tayo man ay patuloy na tapat, kahit mahirap, kahit may krus, makakasama natin si Kristo sa kanyang kaluwalhatian. Kaya nga mga kapatid, ang selebrasyon natin ngayon, ang pagtatanghal sa krus, ang exaltation of the cross ay paanyaya sa ating lahat na huwag tayong sumuko. Ang krus ay paalala na hindi ito tanda ng pagkatalo. Hindi ito tanda ng pagkatalo, kundi tanda po ito ng tagumpay, ng pag-ibig ng ating Panginoon Diyos. Kaya't kapag nakakakita tayo ng krus, kapag may suot tayo ng krus sa ating dibdib, kapag nakita natin ang krus sa simbahan, o yung krus sa ating buhay, alalahanin natin, ang krus ay hindi madaling dalhin, pero doon lumalago ang ating pagiging alagad. Ang krus ay hindi iniwan ng Diyos para pabigat sa atin, dahil siya mismo nakaranas, dumaan sa krus na ito, sa hirap na ito. At ang krus ay hindi huling salita, kundi tulay patungo po doon sa kaligtasan ng buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating banal na pagdiriwang, huwag tayong matakot sa mga krus na pinapasan natin sa buhay. Huwag tayong matakot sa mga daladala nating krus. Yakapin natin ito kasama si Kristo at manatili tayong tapat hanggang sa huli. Amen.